Alam ko nasasang-ayon ka na pagdating nga po sa mga big scoot dito sa Pilipinas, bidang-bida talaga guys si Yamaha NMAX NPCX 160 ni Honda. Syempre naman, alam naman natin guys na pagdating nga po sa kanilang physical appearance, talaga naman pong napakaangas ng dalawang big scoot na ito na kahit nga po nasa 160 or 155 cubic centimeter engine displacement po ang kanilang engine displacement, talaga naman pong napakasulit pagdating sa kanilang power performance. Meron pa nga pong premium looking, and kapag nga po itong motorcycle na to ang iyong daladala talaga naman pong yayamanin kang tingnan. Syempre dito sa Pilipinas guys, madami naman talaga tayong mapagpipilian po ng mga big scoot ang iba't ibang motorcycle brand. Pero dito nga sa video na to guys is pag-uusapan lamang po natin yung mainstream brand nga po, yung apat nga po na mainstream brand, si Suzuki, Kawasaki, Honda, and Yamaha na meron nga pong mga nilalabas na big scoot. Pero dito nga sa kaso na to guys, kila ba meron tayong bagong aabangan na big scoot na ilalabas din po dito sa Pilipinas, yung tipo nga pong pasok siya sa mainstream big 4 brand na talaga naman pong kaabang-abang kung ano nga bang motorcycle ang kanilang ilalabas dito sa Pilipinas. Dito nga sa episode na to guys is pag-uusapan nga po natin kung gaano nga ba ka-unique, ka-premium ang scooter na ito at kung gaano nga ba kasulit pagdating nga po sa kanyang specs, features, and pasok nga ba talaga sa budget sa atin dito yung kanyang nga pong presyo. Aalamin nga po natin ang kanyang mga information. Kaya talaga naman pong maaalarma na naman po ang mga ibang motorcycle brand sa pagdating nga po ng bagong scooter na ito na tila bang nananahimik lamang pero meron palang pasabog na ilalabas. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Hauji UHR 150cc or aka Birdman 150cc ni Suzuki. Yes guys, alam nyo guys na meron nga pong isang article o bali-balita na meron nga po guys na ilalabas si Suzuki dito sa Pilipinas at tatawagin nga daw po itong big scoot na ito na Suzuki Birdman 150cc. Dito sa Pilipinas guys, meron na nga pong inilabas si Suzuki yung Birdman 125cc. Ito nga guys yung isa na talaga naman pong inulan ng lait dahil sa kanya nga pong physical appearance. Kung titignan naman po natin ang kanyang physical appearance guys, ang kanyang looks, meron din naman talaga siyang futuristic design and maangas nga po. Siya nga po guys is naulan nga po ng bash dahil nga po sa mas maliit nga po ang gulong nito sa likuran. Yun lamang po. Alam nyo naman dito sa Pilipinas guys, konting pula talagang lalakihan nga po nila ang kanila. Talagang ibabash nila ang isang bagay. Pero syempre guys, bilang isa nga pong motorcycle company, alam ni Suzuki guys ang inyong mga niinda. Kaya nga po bilang resolba sa isang problema na ito, kanila nga pong ginampanan ang kanilang pagiging motorcycle kill brand nga po sa motor na ito at inayos nga po ang gusot na to. Kanila nga pong ginawa na rin pong 12 inches ang motor na to, pero ganun pa rin po, meron pa rin talagang masasabi ang tao na kesyo pangit pa rin daw at bakit daw hindi na lang ginawang 150cc. Kita mo ang daming sabi, wala namang pambili. So, bilang solusyon pa rin guys ni Suzuki, ito nga guys at meron nga po silang inilabas na naman na bago nga pong scooter. Yes po, ito nga guys is tinatawag nga po nilang aka Birdman 150cc. Ang scooter nga po na ito guys is nailabas na nga po sa bansang China. Ito nga po guys is collaboration mula nga po sa brand na Hauji and Suzuki. Yes po, mula nga po ito guys sa brand na Hauji na nagmula po sa bansang China and Suzuki na nagmula naman po sa bansang Japan. Nag-collaboration nga po sila para nga po mabuo ang isang scooter
scooter na ito na meron nga pong futuristic design, premium looking, and syempre pasok na pasok din po talaga sa looks ng gusto ng mga Pinoy ngayon. In terms of physical appearance guys, alam naman natin guys na naandyan talaga yung ugali ng atin na talaga mapagkukumpara natin ang isang bagay. Kung titignan natin ang physical appearance and looks ng motorcycle na to, meron po talagang pagkakahawig to sa isang big scoot ng ibang motorcycle brand. Kita din po yung kanya nga pong sa kanyang fairing, sa kanyang headlight, and kahit nga po sa kanya nga pong handlebar na meron nga po talaga tayo masasabing meron siyang kagaya. Si Suzuki guys is target market niya talaga ang Asia, at isa nga po sa pangunahing target market ng Suzuki is yung bansang Pilipinas. Kaya ito nga pong motor na to guys is walang imposible na ilabas yan dito sa Pilipinas. Alam nyo ba guys na nag-aantay lamang po si Suzuki ng tamang panahon para ilabas yan dito sa Pilipinas at maging available na yan dito, at kapag lumabas na po dito sa Pilipinas ang motorcycle na yan, siya nga daw po is tatawaging Suzuki Birdman 150cc. Tatapatan nga po ng big scoot na ito yung iba nga pong big scoot ng ibang motorcycle big for mainstream brand. Sa ngayon nga guys, pag-usapan naman po natin kung ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa scooter na ito. Pagdating nga guys sa kanyang engine specs, meron nga po itong 149 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, naka single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves. Yes guys, siya nga po guys is naka 4 valves na, kaya nga po makakaasa tayo na meron nga po siyang power output na hindi rin talaga guys mabibitin, and maximum torque na talaga naman pong malakas na hatak. Pagdating naman po sa kanyang fuel system, siya nga po is naka fuel injected na, and ang kanya nga pong cooling system guys is siya nga po is naka liquid cooled engine. Pagdating naman po sa kanya compression ratio, meron siyang sukat na 10.6:1. Pag-usapan naman po natin ang kanyang power performance, pag-usapan natin ang kanyang maximum power and ang kanyang maximum torque. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron nga po itong 14.4 HP at 8,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. And ito nga guys is test drive na nga po doon sa bansang China na meron nga daw po siyang top speed na 110 kph. Well, para sa top speed na yan guys, nakadepende pa rin talaga sa rider na sasampa dyan. And syempre alam naman natin guys na scooter ito, hindi po talaga ito nakadesenyo para sa mga racing mode. Ito nga guys is nakadesenyo para sa mga chill ride and mga long ride. Pagdating guys sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po itong 8 liters, at ito nga guys is kumukonsumo ng 45 km per liter. Para nga po sa isang 150 na big scoot, okay na din po ang gas consumption na yan. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan meron nga siyang sukat na 110 by 80 by 14, at sa likuran naman po is may sukat siya na 130 by 70 by 14. Siya nga po guys is same na naka-tubeless. Pag-usapan naman po natin ang kanyang braking system. Pagdating nga po guys sa kanyang braking system, same nga po siya na naka-disc brake sa unahan at sa likuran. And syempre meron nga po siya guys na safety features, yun nga po yung kanyang ABS. Well, hindi lang po siya single channel ABS guys, both nga po, ibig sabihin dual channel ABS nga po ang kanyang braking system. Kaya makakaasa ka nga po na meron siyang malakas na stopping power, and meron pa po siyang safety features na ABS o anti-lock braking system. Ngayon naman, pag-usapan naman po natin ang kanyang seat height. Meron nga po siyang sukat na 760mm na sukat nga po para sa mga height ng Pinoy, na pwede rin po para sa ating mga lady rider. Pagdating naman po sa kanyang ground clearance, meron nga po siyang medyo mababa na ground clearance na 135mm, and meron nga po siya guys na bigat na 140 kg. Dito lang ako nakakita guys na downside sa kanya, kasi para sa isang 150cc na big scoot, mabigat nga po ang 140 kg para sa isang scooter na ganito. Ngayon guys, pag-usapan pa po natin ang iba pa po niyang mga specs and features. Pagdating nga guys sa kanyang mga ilaw, siya nga po is naka full LED lighting system na nga po, na makakaasa ka nga po meron siyang maliliwanag na ilaw. At pagdating naman po sa kanyang panel gauge, siya po is naka full digital na meron nga pong unique na pagkakadesenyo, and lahat nga po ng information ng motor is makikita mo sa kanyang panel gauge. Siya nga guys is naka smart keyless na rin, kaya updated na rin po ang kanyang mga features. And meron nga po siya guys na built-in na USB charging port. Hindi lamang po isa, dalawa nga po ito. Kanya nga pong isa nga pong charging USB charger is nasa compartment nga po, and meron siyang ISS guys o idling stop system. Ito yung features na kapag nga po nakakahinto ang iyong motor, for example sa stoplight, kusa nga pong titigil ang iyong makina within 2 to 3 seconds.
seconds. Pag pinihit mo naman po ang kanyang throttle, kusa na nga rin pong aandar ang kanyang makina. Isa nga pong features na makakatipid din po sa gasolina and syempre makakapagpahinga ang inyong makina. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga, siya nga po is ginagamitan ng telescopic fork at sa likuran naman po is meron nga po siyang dual shock absorber na makakaasa ka nga po meron nga pong magandang play na mga suspension. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang presyo. Sa bansang China nga guys, nagkakahalaga ang kanyang presyo ng 20,000 Chinese yuan na kung direct nga po guys na i-convert ang kanyang presyo dito sa Pilipinas, ito nga guys is papalo ng 157,000 pesos. Yes guys, medyo malaki pero bansang China lamang po ang presyo na yan. Pero pagdating dito sa Pilipinas guys, meron nga po talagang pagbabago ang kanyang presyo. Kaya talagang kapanapanabik na makita na nga po sa personal ang motorcycle na ito at talaga naman pong sa ating mga kababayan, meron na naman tayong bagong scooter na aabangan na ilabas dito sa Pilipinas. Kaya check mo na mag-antay-antay lamang po tayo dahil si Suzuki is walang imposible. Kayang-kaya nilang ilabas yan dito sa Pilipinas ang motorcycle na ito na talaga naman pong napakasulit, si Suzuki Birdman 150cc. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.